Ako, si Ginoong Ferdinand B. Marcos, Pangulo ng United San Ildefonso Co-op. Tara, mga kabiyahing Agri-Biz, samahan niyo ako sa aming negosyo. Ako po ay nagsasaka na dito sa aming lugar sa Palapala, San Ildefonso, Bulacan. Ang pinasok kong negosyo ng aming kooperatiba, unang-una yung bigasan. Yung pong bigasan namin, pag kami po ay gumiling ng 100 kabans, nakaka-recover po kami ng 64%. Kaya po talagang nagiging maunlad yung aming pagtutuon sa bigasan. Napatunayan namin na talagang komo tayo ang ating primary na pagkain ay bigas. Diyan po tayo nag-concentrate na mabuti. At doon naman po sa poultry namin, kumikita rin po kami diyan. Kasi po, medyo mahal ang presyo ng ng manok, ng itlog. Kasi po, alam naman po natin na yung sa avian flu, yun po. Kaya po, kumikita po kami ng maganda diyan. At tapos po, yung mga gulayan namin, kung ina-apply po namin yung organic agriculture, hindi po ganun kalaki yung nagiging puhunan namin. At yung amin po na, yung taing manok, yun po yung halos pinanglalagay namin sa aming mga gulay. At kamukha po nung, ang unang yung okra, ampalaya, sitaw, talong, yan po yung mga produkto na nadadala namin sa Kadiwa. Kasama-sama po yan yung bigas, itlog, yung mga gulay. Yan po yung mga tinitinda namin sa Kadiwa namin. Kaya po talagang nagiging successful yung aming kooperatiba. Gawa po ng mga produkto na binibiyahe namin. Bawat miyembro po namin ay tinutulungan namin sa pamamagitan ng pagpapahiram ng aming mga makinarya. Sa konting halaga po ay yun po yung ibinabalik nila. Ang unang-una po namin yung sa pagsasaka nga. Dahil alam niyo naman po dito sa atin, ang San Ildefonso po ay vegetable basket ng Bulacan. Pagkaraan po ng palay, gulay naman po ang aming itinatanim dito. Ngayon po, ang main objective po ng aming kooperatiba ay makatulong sa bawat miyembro. Ang services po namin na inyo-offer sa kanila ay ang mga makinarya na aming kasalukuyang nakuha sa DA. Yung pagre-rent po, yung pagpapahiram ng mga maliliit na equipment, yun po ang aming pinagkakaabalahan. Ang vision po namin ay para guminhawa ang buhay ng bawat pamilya ng miyembro ng aming kooperatiba. Mabigyan po sila ng magandang serbisyo, tulong po sa kahirapan. Nasa pagsisikap po ng bawat miyembro at ang namumuno ang ikinauunlad ng isang kooperatiba. Sabi ko nga po sa kanila, sa mga may ibang kooperatiba, huwag tayong mawalan ng pag-asa, manalig tayo sa Diyos at hindi tayo mabibigo. Kaya nga po ng ang kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganyan po yung aming naging pinanghawakan at hindi kami nasiraan ng loob. Kahit dumaan po yung pandemic, tinuloy-tuloy lang po namin yung pakikipag-ugnayan namin sa Department of Agriculture, lalong-lalo na po sa mga may kinalaman tungkol sa pagsasaka. Patuloy po kami nag-i-engage sa agriculture, yung mga produkto po na aming inaane, lalong-lalo na yung sa mga magsasaka. Kami na po ang nagbebenta noon, through Kadiwa. Alam niyo po ba yung Kadiwa, napakalaking bagay po niyan. Kasi po unang-una, yan yung programa ng ating mahal na Pangulo. Dapat po, sobrang mahal kasi ng ating mga bilihin. Kaya yan po, ang nagiging tulong namin sa ating mga kababayan. Pagka po kami sinabi ng magkadiwa, lahat po ng gulay na inaani ng aming mga kasamahang magsasaka, yan po namin dinadala. At nakukuha po namin yan sa abot kayang halaga. Ang aming pong mga produkto sa Kadiwa ay bigas, itlog, gulay, lahat po ng sari-saring gulay na inaani ng aming mga miyembro. Yan po yung mga dinadala namin sa aming pagkakadiwa. Sa experience po namin, yung bigas po at itlog ang pinakamaraming namin na ibebenta sa aming pagkakadiwa. Halos 50 sacks po per
per session ang naibebenta namin sa kadiwa. Unang-una po, ang aming naging assistance na nakuha ay sa Department of Agriculture. Malaki po yung binibigay nilang assistance, lalong-lalo na po sa AMAD, katulad po ng mga sasakyan. Ayan po, kamukha ng aming nakuha. At sa kasalukuyan po, yan ay aming nagagamit sa aming pang-araw-araw na panghanap buhay. Ang nakukuha lang po namin sa DTI, yung mga trainings, yung mga seminars, yun po ang binibigay nila. Pero usually po na yung mga financial assistance, halos lahat po sa DA nang gagaling. Ayun po, kamukha nga po nung nakaraan, ang nakuha namin sa kanila ay nag-grantan kami ng worth 2.5 million. Yun po yung pinakamalaking nakuha namin sa kanila na grant. Ibinili po namin ng ELP at saka yung pong 500, yun po yung naging namin, puhunan sa aming pagnenegosyo. Napakalaki po na naitulong yan kasi po unang-una, di ba, yung financial support na ibigay nila ng todo. Kaya po napakapalad ng aming kooperatiba dahil sa pamamagitan ng kadiwa na yan, talagang full support po ang ibinibigay ng AMAD sa mga ganyang adhikain. Dapat po ipagpatuloy natin yung magandang samahan sa ating kooperatiba. Kailangan po dyan yung maging tapat ka sa sarili mo at sa iyong mga kasama at sineservisyohan. Yung pong mga bigas namin, mayroon po kaming sinusupply sa Municipality of San Ildefonso. Then meron na po, yung sa itlog po, meron po kaming suki na buyers. Sila na po yung nagpupunta rito, gawa po nung medyo talagang maganda yung aming production. Sila na po yung nagpupunta rito. Almost every other day po nagpupunta sila para kumuha ng aming produkto. Umaabot po ng Pampanga, Nueva Ecija, Manila, yan po yung mga sinusupply namin. Ang aming pong kooperatiba ay nakatanggap ng most outstanding co-op ng San Ildefonso. At sa kabutihang palad po, nagkaroon din po ng monetary award. Nakikita ng aming membro at ng ating mga namumuno sa gobyerno na talaga pong napakalaki na ng pagbabago at pag-unlad ng aming kooperatiba. At yan po ay gagawin namin hanggang kami ay kapartner ng Department of Agriculture. Masasabi ko na successful yung aming kooperatiba dahil hindi po lahat ng mga nagtatayo ng kooperatiba ay nagiging matagumpay. Pero sa pakikipagtulungan po ng aking mga board of directors, members, nagawa po namin na mapaunlad yung aming mga naibigay at naitulong ng gobyerno. Lalong-lalo na nga po yung sa babuyan. Sa hinaharap po, siguro talaga magiging masaya yung aming mga miyembro at naghihikayat po kami na sana yung mga kalapit na barangay namin ay sumapi sa aming kooperatiba. Hindi po tayo pwedeng umiwas na hindi bumili ng pagkain. Kaya po, yun po ang naging batayan para po masabi namin na may pera sa agrikultura.